Pinangalanan naman sa Senado ang ilang umano'y sangkot sa smuggling na dahilan umano ng pagiging mahal ng bigas kahit maganda naman ang ani. Nakatutok si Dano Tingkungko. Dahil tila hindi ramdam sa mga palengke ang sinasabi ng Department of Agriculture na maganda ang ani ng bigas ngayong taon, kinalkal ngayon sa Senado ang issue ng smuggling. Ito kasi ang sinisisi ng chairman ng Senate Committee on Agriculture sa pagiging mahal pa rin ng bigas. Niwala pa niyang naaresto sa paglabag sa anti-agricultural economic sabotage kahit 10 taon na ang batas at inamyendahan pa nung nakaraang taon. Even then, doon sa 1 million at 10 million in the 2015 law, walang naaresto, walang na-file ng non-bailable na kaso. Ibig sabihin, walang nakumpiskang above 10 million, puro below. Pinangalanan din ni Senator Kiko Pangilinan na mga anyay sangkot sa smuggling ng agricultural products. Iimbitahan sila at ang customs sa susunod na pagdinig ng komite. Ayon sa Department of Agriculture, nakaasa sila sa customs at ibang ahensya dahil wala silang law enforcement powers. Actually, bigyan kami ng enforcement powers, and ang gusto rin namin, if possible, is kami yung maging secretariat, if not the member naman of the council. Bukod sa smuggling, sinisi rin ang kakulangan sa regulasyon sa mga middleman o yung bumibili sa mga magsasaka at nagbebenta sa palengke. It's not so much the smuggling, but the market manipulation that often accompanies that smuggling activities. Pero kailangan natin tuntunin ang takbo ng mga produktong yan mula sa farm gate at makita natin kung nasaan yung mga distortion at nasaan yung mga manipulation na nangyayari in the process. Anti-middleman, okay yun. Pero ang totoo, we need them. We need to regulate them, identify them, put them in a registry, and also compel them to obey the rules. Sinita rin ni Senador Amy Marcos kung bakit naglaan ng DA ng 30 billion pesos para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF batay sa budget proposal nito. Bahagi kasi ng taripa mula sa imported na bigas ay napupunta sa RCEF. So you're assuming zero collections? In other words, yung 30 billion na sinasabing for the RCEF is still to be secured. Secured by the GAA po. The GAA doesn't work that way. Naka-earmark yan. Opo. Sa standalone bill. Opo, tama Hindi po. yan manggagaling sa general fund. May plano pa kayo mag-zero tariff? Nakakatakot naman ito. Definitely, Mr. Chair, walang planong ganun. Okay. Thank you for that clarification. Nakatakda sa August 27 ang susunod na pagdinig ng komite. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.